Welcome to Horror in a Hurry. Short stories from listeners and past guests that are 20 minutes or less. For this episode, we have Olivia, a past guest, where she shares her unusual experience in Siquijor. As I mentioned in our first HIH episode, we did an impromptu recording in Biker Mama's house and there were several past guests there. We had Olivia, Ninong, E, Wincy, Biker Mama of course, and her husband na wala pa palang code name. Anyway, tuloy tayo sa kwento ni Olivia. Enjoy. So, pumunta kami last July sa Siquijor. So, pagdating ko pa lang doon, parang same vibes na naman. At tingin na naman yung mga tao nang ginagawa mo dito. So, sabi ko, wala naman, nagbabakasyon lang Normal ako. na tao Yung mga tao doon, parang iba, hindi na naman welcoming, ganyan. Tapos, meron kaming pinuntahan na restaurant kasi whole day nasa biyahe kami. So, yun yung first meal namin. Sabi sa amin nung girl, order na po ba kayo? As in, pinapamadali niya kami mag-order. Sabi ko, wait lang, kakadating lang eh. Tapos sabi sa akin, ano po bang orderin nyo? So, napilitan ako. Sabi ko, sige. Ang dami kong tinuro. Ay, hindi po. Chicken na lang yung available. Sabi ko, chicken, ilan kami nun? 10 kami. Sabi sa akin, sige, 4 chicken na lang. Then the rest kahit ano. Kasi, before nun, medyo nosy din kasi ako. Pumunta ako sa counter nila. Tapos, mahilig kasi ako parang magtingin-tingin dun sa paligid. Meron akong nakitang shrine doon sa may gilid ng counter nila. Medyo tago. Tapos parang ang daming black candles. Tapos hindi ko alam hindi ko siya masyadong matandaan, pero parang siyang Nazarene. Pero all black lang talaga. As in. Tapos may crown. So nakita ko yun. Tapos nakita niya ako na nakatingin doon. Sabi niya, off limits po dito. Sabi ko, wala naman ako sa loob Dito lang naman ako sa may counter. Doon na lang po kayo. So pinaalis niya ako. So, feeling ko, because of that, medyo irita na siya sa akin. Tapos, yung binigay sa akin ng mom ko na repellent, kumukulo na. Oil siya tapos kumukulo na siya. Sabi ko, wala na. Sabi ko, no. Pero gutom na ako eh. Okay lang yan. So, bumalik kami. Sabi niya sa akin, wala na din po palang chicken. Sabi ko, napikon ako. Sabi ko, kasi sabi mo lang, 4 yung chicken. Ngayon, wala na yung chicken. Meron na pong umorder. Sabi ko, inuuna kami sa kanila eh. Pati 10 kami dito. Like, bakit naman hindi kami, customer din naman kami. Tapos sabi niya sa akin, kinuha niya yung menu. Feeling ko umalis na kayo. Umalis ka na. Sinigawan niya ako. Talaga? Tapos nakatingin lang talaga ako. Tapos, nagtitinginan lang kami. Sabi ko parang feeling ko kasi, alam niya na. I think meron silang ginagawang ritual that time. Tapos medyo... Naano mo? Oo. Gutom lang naman kami. Hindi ko naman alam na may ritual silang ginagawa doon. Oo. Tapos sinigawan niya ako, umalis na kayo, umalis ka na. Tapos yung mga kasama ko, kasi mga readers din, hinahawakan ako, ginaganon ako. Tama na. Sabi ko, hindi, kasi customer din tayo. Like, hindi naman nag-activate nun yung parang gift ko. It's more of like, gutom ako. So, parang gusto ko lang kumain. Tapos, ang ginawa niya, parang nag-start silang may mga isabit sa parang corners. Though, hindi ko masyadong nakita kasi it was really far and I was not wearing my glasses. Meron silang mga sinasabot sa 4 corners ng house. Sumakit na yung ulo ko as in. Tapos yung parang lana na dala ni mama, parang puputok na. So ginawa ko, lumabas ako doon sa property. Yung mga kasama ko nagpipicture pa. Tapos ginawa nung girl, parang paikot-ikot lang siya sa akin. Tapos yun, napilitan na akong umalis. Pero meron kasi ako napansin, meron akong nakita doon na foreigner na bata. Tapos nagtataka ako kasi nung tinignan ko siya, pagtingin niya sa akin na ganyan lang, bigla siyang parang natauhan. Parang, anong ginagawa ko dito? Tapos tinapik siya. Tapos bumalik siya sa phone niya. So, sabi ko, parang hindi ko sure kung taga dun ba talaga yung bata, saan ba nila nakuha yun, tapos bakit may ritual. So, ang dami ganang question that time. Tapos, nung pababa na kami from that place, kasi medyo patago yung place na yun. Grabe, as in, di mo na siya makita, as in may usok talaga. Sobrang usok talaga.
Sabi ko, nasaan na yun? Tapos nakalimutan nung kasama ko yung water bottle niya. Balikan natin. Tapos sabi niya, ano yun tawag dito, ang hirap na hirap kami makakuha ng water sa Secure kasi sobrang walang tendahan. Kung may tendahan, di ka pinapansin ng tendera. So parang ayaw kaming kausapin ba? Yun yung naba-vibe ko. Sabi niya, kunin ko yung water. Sabi ko, paano natin mahahanap? Wala na nga yung place. Tapos yung driver namin, as in, bigla siyang pumreno, sumigaw. Sabi niya, kuya na yun, okay ka lang? Sabi niya, may dumaan lang. Nakita ko yung dumaan. Parang yun yung staff doon. Pero this time, iba na. Para siyang naka-shorts lang, tapos naka-white shirt, tapos sobrang dungis. Mabilis. Di ko alam kung aswang ba siya or what, pero sobrang bilis na parang... As in, na parang like alis na kayo. Tinutulak talaga kami palayo. Saan nakakita ng restaurant na sasabihin sa'yo, dun ka na lang kumain sa iba. Diba? So, feeling ko in the first place, front lang nila yun. Hindi nila yung restaurant. As in. Tapos... Feeling mo yung bata, na-enchant yung bata. Feeling ko na-enchant yung bata. We were looking at the lamp of the company. Pero kung gutom ka, mas mahirap ka mag-read. Actually, pag puyas ka, gutom ka, lasing ka. Mas bukas. Kasi Yeah. Walang filter. Walang filter. Ayun. Tapos yun, papunta na kami dun sa other restaurant. Okay naman. Hindi ko na lang babanggitin yung place. Medyo sikat siya. Pero pagpasok ko talaga, hindi ko alam kung ako ba yun or because of Lana na dala ko. Pero lagi kami talagang tinataboy. As in, parang puno na. Tapos Kasi naboy ka ulit sa pangalawa. Sabi, puno na po. Tapos sabi ko, hindi. Papasok kami. I-avail namin. Ay, yung available na lang po. Ibinigay sa amin yung pinakamahal. Hindi pa kami kumakain. Sabi ko, sure, may pambayad naman kami. Kain na lang kami. Tapos alam mo yung parang tingin sila ng tingin sa oras. Na parang, bilisan niyo kumain. Tapos parang... Anong oras na yun? That was, no. That was around like, pagpatak ng 6 p.m. Tas nung parang mga 8:30 na, around 8:30, going to 9, talagang parang, ma'am, tapos na po ba kayo? Tapos parang ako, wala namang tao. Magliligpit na po kami. Sabi ko, well, sabi sa restaurant, like sa Google, like 12 pa kayo. Ba't mag-early closing po kami? Sabi ko, okay. So, pagbalik namin, wala kaming choice. So, we had to like walk kasi wala din kaming nirent na car or like motor. Nung pabalik na kami, yung only place na bukas, nakalagay lang, Voodoo Restaurant. Restaurant? Yeah, I was like, hindi ako kakain dyan. Kumain na lang tayo somewhere. Tapos lahat ng daanan namin na bahay, as in, iba yung vibes. Kunyari, dadaan kami, tatawanan sila. Tapos pag dumaan kami, tatahimik sila, titingin sila sa amin, nakaganyan lang. Siyempre, ang creepy nun, diba? Kaya sabi ko talaga, hindi ko alam if I should go back. Well, I wanna go back because of like free diving. No, we shouldn't Pero go back. hindi na nga eh. The first time na nagpunta ka doon, di ba, duguan na alat ng pagkain? Yun nga eh. Remember? Kaya Shouldn't go nga. back anymore. Yeah, feeling ko nga last ko na din yun. Kasi even yung yung sa, tawag dito, na free diving ako, lahat naman ng animals, like, na-overcome ko na din sa dagat na hindi ako masyadong natatakot. Pero parang yung, hindi ko alam kung nananadya ba yung mga tao dun. Pero parang, kahit dun sa safe space ko, it feels like, parang natitrigger nila yung animals to go near me. Na yung mga animals parang napipikon sa akin na wala naman akong ginagawa in the first place. Isipin mo kahit maliliit na isda, kinakagat ako. As in, ganong level na parang, familiar naman ako dito sa kind of fish na to. Hindi naman to nangangagat. So parang, yun, lagi na lang, feeling ko po, kasi kailangan na nating bumalik. Parang ganon. So, ang tagal din namin dun eh. So, parang yun na-feel ko lang talaga, like, more of, tama ka, huwag ka na nga bumalik. Nung first visit ko, bale, yung nangyari kasi, yung hotel namin, merong malapit na kainan. And then, yung kainan na yun, punong-puno ng foreigners. Tapos, parang na-feel ko na yung mga foreigners doon, like, under sila ng spell. Kasi every time na tinitingnan ko sila, para sila nagigising. Tapos,
meron silang mga partners na mga like local, pero every time na lumalayo sila, para silang, alam mo yung mga NPC. Ganon, like paikot-ikot lang sila. Tapos paglalabas sila dun sa space, tatapikin, babalik na ulit sila sa loob. So, napansin ko yon. I was just observing. Though, hindi naman ako nag-show na parang, alam ko yung nangyayari, may ability ako. And, sobrang gutom na din namin nun. It was our first night nun, way back 2023 sa Siquijor. Isipin mo, yung sinerve sa amin na food, actually sa akin lang. Sabi ko, yung lahat ng kasama ko may pagkain. Tapos sabi ko, ito po yung akin, ay ubos na po. Sabi ko, ano na lang available? So, tinuro sa akin yung, sabi ko, sige, yan na lang. Pagka turo ko nun, di, waiting time, ganyan-ganyan. Pagbalik sa akin, ni-slice ko. Pag slice ko ng burger, as in yung dugo, as in nag-spread talaga dun sa plate ko. Tas Binana ka na nun, wala pa? Meron pa. Pero noong time kasi na yun, parang ini-introduce pa lang kasi ako ni Mama sa LNK. So, hindi ko pa siya masyadong gamay. Mama kasi, nung last time kasi parang subtle lang si Mama. Ngayon talaga, pag may pupuntahan ako, sinasabat niya na. Halika dito. Sinasabat niya na talaga sa akin. Akin na wallet mo. Nilalagay na ako sa dato. Mama, hindi ko na need yan. Hindi, kailangan mo to. So, ayun. Pa yung nanay niya ng pasya. Oo, no? Sa unang kwento no? Oo. Pag na-feel ko, Mama, ano yun? Kasi before siya, pag kunyari, may bibigay siya sa akin, ano yan? As in, ang dami kong tanong. Hanggang sabi naman, wag na, never mind. Ito na lang, suotin mo na lang to. Ganon. Crazy. So, ano nangyari after? Yung second visit niyo? Nung second visit namin, well, madami pang nangyari. Basta more so, ang nafe-feel ko sa mga tao doon, parang di na talaga ako welcome. Parang, as in, alis. Oo nga. Olivia, maraming salamat ulit sa pag-share ng kwento. If you haven't heard of Olivia's catalog talaga, o playlist niya, you can find the links to her past episodes in the show notes. Naalala ko, may nagsabi sa akin before na mas gusto nila yung ganitong magulo na kwentuhan at may mic lang na nakalagay sa gitna ng mga nag-uusap. So, kung naninibago kayo sa ingay, ayan, may request. May mga nag-request na ganyang usapan. Kwentuhan, parang nandun ka sa actual kwentuhan. If mapapakinggan nyo yung mga first few episodes, actually, ganito yung sound ng podcast. Hindi lang talaga feasible if weekly ang aking release. If this is the first time for you to hear about the podcast, the Paranormal Podcast is a collection of stories from experiencers of the paranormal. Usually, it's a first-hand experience. Gaya nito kay Olivia. We regularly have episodes, longer episodes, every Thursday, 1:37 p.m. on YouTube. And 5 days later, Tuesday, 7 p.m. on Spotify. These shorts will only be for October, parts of November, and December. Para ma-share ko naman yung shorter stories from emails and past guests. If you enjoy these type of stories, you might want to subscribe to the podcast. You can find us on YouTube, Spotify, Facebook, Twitter X, Apple Podcast, and the Sikasak. If you have short, scary stories that you also want to share, pwede yan. You can email me at paranormalsph@gmail.com. Remind ko lang ulit kayo sa ating paparating na Occulture event. It is a workshop series with an EB get-together sa October 25. That is on a Saturday. Para mag-register, punta lang kayo sa link na nasa show notes. May registration form link. Or sa socials ng podcast, nandun rin yun. The venue is at the 5th floor of Maven, Capital Commons sa May Pasig. We have 2 workshops. There's a morning workshop with Aling Jojo and there's an afternoon workshop with Coach John. So details of that are in the show notes. Hope to see you all there. Sana magkita-kita tayo. Kung may questions kayo paano sumali sa workshop EB natin, email nyo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. See you there. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Thank you everyone for listening. Please stay safe.